Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 7:25. 9:25. Ang Syudadano sa BBS 91.9. Mga tugang maray na aga po sa Sendo Kabus. Saldaw po tabi kitang unyan kan Martes asin pizza 14 na po kan bulan kan Oktubre 2025. Mga tugang sa pangaran kan regular host kan programa nga Syudadano, chairman kan kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas KBP Camarines Sur Council asin man station manager kan BBS FM Naga Serbibot Kalyeha. Kita po ang temporaryo mag-iiribanan digdi po sa laog kan programa mga tugang inulit trangkasaduan sa muya pong station manager asin chairman kan KBP. Kaya kita po ang mag-iiribanan digdi po sa laog kan programa. Bueno, mga tugang duman sa mga kababayan ta, ahalataan na makakaulit ang unya na pagkaagaan na Chief of Police kan Banwaan kan Pili Camarines Sur, si Police Lieutenant Colonel Aileen Ocaresa, mga tugang nangyaring aksidente kasubagong pagkaaga dyan po sa party mismo Palestina Pili Camarines Sur kung saan digdi po duwaan binawian na buhay sa nangyaring aksidente amay na pagkaaga kasubago dyan sa Palestina Pili Camarines Sur. Embuelto po iyo mismo ang sarong rurubas. Pag sinabi pong rurubas, iniyo po itong nabiyahe pagali po dyan sa party mismo, nabiyahe pagali po dyan sa party mismo pagali po dyan sa party mismo Metro Manila, pasiring po naman sa Masbati, pero pagabot sa Palestina nabudalan kanitong sarong i-trike mga tugang duwaan binabuhian na buhay. So orat yan maapod kita giraray sa Chief of Police Banwaan Pili Camarines Sur. Pero kunong tago na line sa tuyang mga pagiriba sa luwas mga tugang sa saindang mga report. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa linya si Boyet Paderes. Yetbo, good morning. Come in. Salamat sa imo, Jonel, maray na pagkaaga. Pinagkontaktan ko niya na pagkaaga si Barangay Captain Jackie Villapuerte kan Barangay Peña Francia. Halos sa sunod-sunod na naman ang mga darakupan ng illegal na droga dyan sa Barangay Peña Francia, urog na igdi sa Islang Pig-aapod sa Grada Pamilya. Duwang gayong drug den na sinakyada kan mga autoridad. Maraman taman ki Kapitan Jackie kung ano baga nangyari. Garo baga nagbabalik na naman ang mga adik dyan sa sinambit ng lugar. Kapitan, Diyos maray na pagkaaga po tabi. Good morning. Good morning, Manay Buyet. Asin ki Sir Jonel. Good morning. Jonel, good morning. Opo. Ano po nga details kailing kuya na ini? Ining sakyada na naman igdi sa duwang drug din asin man ang mga pangaran. Pamilyar na maray na garo ino to nagkadara ko palagan ko niya nagbabalik naman sa indang transaksyon po tabi kap. Yun po, iniyo ning sa pagtarabangan po niyo kang sa tuyang PDEA, Intel, Philippine Army, NBI, asin sa tuyang matibay na mayor na si Mayor Lenny Robredo na nagbukan niyong team. Talagang fully implemented po sa tuyang nasasakupan. And sana po nakikiulay na si Kuya Kap na sana magpurundo na dahil na ang sa tuyang programa, lalong-lalo na manungod sa illegal na droga at talagang ipadagos po ang sa tuyang programa.
Opo. Pati na po ining kuyan garo sarong parte kan tulay dyan pinag-aapod na yung ibo kuiba. Ano? Garo po pagaping siradawhan na. Po, ating pahali na po si nag-i-start dyan sa irarom kang tulay kang magsaysay. Dahilan po na saro pa sa ginigibo nindang drug den yung area na yan. Kaya pinamaray na po as in nakipagtabangan kita sa PSO na mahali na po si nag-i-start dyan sa irarom kang tulay. Opo. Jonel, may put katabi kikap. Okay, Kap, maray na aga po tabi kapatid, maray na aga. Maray na po kapatid Jonel, good morning sa programa. Opo, Kap, initabing pag sakyada dyan sa drug din kanda Barangay Piña Francia, si Isay po may pagsasadiri kang harong kanitabi, Kap? Si Sarong Harong po ki Marisa, nalingaw ko lang sa TV do, tas ito pong saro ki sa family Badilla, digdiyo sa may Sagrada Familia. Di ba pa po naman sa may Santiago 1, naman man po sa may Ranyola compound. Igwa pa sa Santiago 1 di tulo. Opo, bali 18 pong persona ang nakuk po sa operation one time big. So ini po talaga perming ginigibuan ni na patsisyon kaniyo pong mga sinasabi niya itong mga persona na naiimbulto po sa illegal na droga po, Tabi Kap. Nahiling ta po sudma dahil kitang nag-mandatory witness. Takol po talaga mga paraparnelya at since mga bukas na mga sachet na pinaghihinalaan. Kap, duman kaya sa report kan sa mo yung mga pagiriban ni Buyit, nasabi duman mga construction worker ito mga imbulto. Ano po itong mga construction worker talagang ito? Mga taga dyan man po ito sa Barangay Piña Francia po, Tabi, sir? Naputol. Oo, naputol. So arat yan na babalikan ta mga tugang. Ano po, iniyo po nga nasambit ng nangyaring pagsakyada ka na grupo sa drug din na dyan po sa barangay ka na Piña Francia digdi po sa laog ka na siyudad ka naga. Biroon mo yan, 18 persona, ano? 18 persona na involved, involto digdi po sa nasambit ng pagkakaiguanin na patsisyon sa nasabing lugar. Ano po, ay kadakol ini. Talagang kung 18 mga persona ang involto, duman sa magkasurway-suway, bako man lang pong sarong-arong magkasurway-suway, so gustong sabihin na iniyo po talagang peri-perminang nagtitiripon dyan sa lugar na iyan, iniyo pong mga paratsungki. Ano po, dahil naman sinasabi mga tugang na dyan sa may lugar ka na Piña Francia, ano po, iyon na nagiging tatagan, kundi makateritristidigdi ang insidente ining pangyayaring ini na nagkaigwa po kan araw kaning pagkakadako pa. Balikan ta daw si Barangay Captain Villaporte. Kap, digdi po tabi sa sinasabing residensya na dumampo kaya sa report ni Buyit, mga kadaklan construction worker. Ano po, mga taga Barangay Piña Francia to itong mga construction worker na yaon na inabutan sa sarong residensya po, Tabi, sir? Iyo po, halos gabos man po ito taga duman, halos magkataraid lang sindang harong duman sa may harong na Marisa. Kaya gabos pong inbuilt duman is mga taga Sagrada Familia po. Iniyo pong si Marisa, ano po yan, noted talaga na involved po sa pag-aarog kaning transaksyon sa illegal na droga po, Tabi, sir? Iyo po, sa pagkakaaram ko po, halos pabalik-balik na din po siya sa laog. Kaya noted na po siya kan sa to yung mga intel. Dahil pa rin gad po, giraray nagpupundo sa riwas ng illegal na droga. Iniyo pong Kimarisa sa po yan na lugar? Hindi po yan sa may basketballan. Harani naman sa may basketball court sa may Sagrada Familia. So, siya talaga ang saro sa mga source dyan kanda bintahan ng droga po, Tabi, sir? Iyo po, and saro din sa area na
iyo ang nagiging drug den. Kaya makamundo na dahol na naging imbelto dyan sa drug den na yan, lalo na sa pagbariwas ng illegal na droga. Kaya 15 po ang bilang na residente ng Barangay Peña Francia na yaon sa Zone 7, Sagrada Familia ang nadako po. 15 po, 15. 15 po, 15. Grabe niyo. Talagang pwede ining maka-impluwensya talaga sa mga hobbiness po diyan. Ano po tabi, Kap? Iyo po. Kaya nga ni mamundo si Kuya Kap dahil nakulo na bilang ang nadakop subanggi. Kaya salamat. Ini sir, ano to? So, ano po kapatid? So pira tabi, kapatid, ang kapa, ang Kuya Tabi, and residensya na dinumanan, pira po? Dua pong residensya digdiyo sa Sagrada Familia. Ang patunayan na ginigibong drug den digdiyo sa Sagrada Familia. And sabi po kang sa tuyang kaulay si Udma na iyo ang assistant director na sa Tampedea, na dakulon pa po sindang na-identify na ginigibong drug den dyan sa Sagrada Familia. O duman po sa sarong residensya, pira po ang nadakop duman tabi, sir? Digdiyo po sa sarong residensya 4, tapos digdiyo po sa Maiki Marie sa 11 ang niya na evento duman. Oo. Igwa pa po sa Santiago. Sa Santiago po, tulo. Drug din man po tabi, sir? Iyo po. Tulo ang nadakop duman na persona sa may Banyola compound. So kasudma man po yan, kasubanggiman? Sarabay po yan, sudma. Kaya one time, big time po si ginibong operasyon kang PDEA sa pagtarabangan po ng NBI, Intel, Armed Forces of the Philippines, tapos PNP. So baka maubos-ubos na lamang niyong mga imbulto sa illegal drugs diyan sa nasambit na mga lugar. Ano po tabi, sir? Iyo po. Sana magpurundo na si mga nagpaplano pang magbariwas ng illegal na droga dahil ang sa tuyang mayor na si Mayor Lenny talagang tatawan doon inyong anti-illegal drugs. As in, si Kuya Kap Jackie, as in kami pong mga punong barangay captain na talagang yaon ang samuyang coordination. As in, talagang kami ang programa mi talagang sugpuon ang anti-illegal drugs dito sa Ciudad Mindanao. Ako tubod ako kayan talagang nahihiling ta ang kampanya mo po talagang kontra kadigdi and talagang pagabot po sa kampanya sa droga gusto mo pong malinig ang Barangay Peña Francia tabi, Kapitan. Iyo po. Kaya ako nakikiulay na sana magpurundo na po sila dahil hirap man po subanggi talagang napaluha si Kuya Kap Jackie dahilan na si mga dinakop as in ang mga aki nindang nawala at naghihiribian. Kaya mamundo ang Kuya Kap Jackie na may mga pamilyang naapektuhan pero kipuhan na tawantang doon lalong-lalo na po digdi sa illegal na droga dahil mayo man po talaga ng idudulot na kabarayan sa Kuya. Opo. Kap, ining sinasabing kuiba dyan sa may partibismo kanda tulay na kuyanan mo na po nga ni bisita na nindo and digdi po pinabakudan na nindo. Kumusta po tabi ini? Ngunyan po ang po duman si nag-aayos katong tulay, mga construction worker po ngunyan na naka-occupy duman. So itong mga nagagamit bako man po ini yung mga nag-uurok bako man daw ini yung mga nagkukuyan po nagtatrabaho tabi, Kap? Bako man po dahil identified man po kang sa tuyang intel kaya pinahali mi na po duman. As in si mga construction worker ang nag-occupy duman. Pero although papacheck ta giraray, kita mismo ang ma-check at santa ning malinigan na itong area ito. Duman po sa Balyo sa may parting Balatas, mayo na pong nag-occupy. Sir, ano niyo itong na-identify mga mga aking gala, mga atras boys o ano po tabi, sir? Side po, sir, sa may magsaysay, sa may dyan po sa tulay. Si mga kahubinan po to na ginigibunin ng tambayan, session. Kaya kita po permitang pigpapa monitor sa satuyang enforcer pagbarabanggi na
nagkakaigwa kita ning foot patrol, permi po yan na tigdudumanan ka sa 24 sir. Bako man iniiyo itong mga tamay inot bagang nagluwas na bareta, posible mga atras boys, bako man po. Bako man. Bako man, oo. So talaga itong mga hobbiness lang na kukuya nagbabaray basay kun matanga kumbanggi. Iyo po. As in, si mga hobinis na garo may mga may madumanan, ginigibon na talaga nilang tambayan. Itong iraram ganito lang. Opo. Sir, dyan sa imo may tulay dyan na kumusta po tabian na ano po yan na kumusta ang monitoring ka na tulay dyan na pusog po yan, may mampiligro kung magkaigwanin na linog po tabi sir? Sa hiling ko po, maglinom po ang mga kagibo kaniyong tulay ka magsaysay. And pusog dahil nahihiling taman na dako na nag-aaging mga darakulang truck, may pong sign na weakness katong. Hello po. Opo, oo. Sumayo man. Mayo man po. Kadahakol establishmento digdi sa Indo po nasakop sa parte mismo kan barangay kan Piña Francia. Kumusta po ini? Na-check na po ini yung mga establishment na ini kung pusog po tabi sir? Kabalinaan mga eskwelahan. Kami po kaya syempre ang yaon lang sa muya is pagtaon ng certificate. Ang pag-check po kaya niya po digdi sa city engineer kang Siyudad Dinaga. And syempre katawan din kita ning kopya. Nahihiling ko na magayon man po ang sendang mga structure digdi na tigigibo sa satuyang barangay. Oo. Kita po baga naghahanda digdi sa permi kitang naghahanda pagabot digdi sa mga linog-linog na ini taday taman aram kung na ano ang magnitude na matama sa satuya. Kita baga digdi sa Naga, mga pagtaraid na lugar ka na Naga, permi man nakakamati ning linog ano tabi kap. Iyo po. And siguro ini man po nag-arap sa satuya ning building permit. Tig-check naman na talagang kung perang floor ang naka-apply duman, iyo man ang tiglag. Kaya may man pong problema digdiyo sa mga tigdugdok na structure digdiyo sa Barangay Piña Francia. Very good. Sana ano po abutang mangyari itong nangyari duman sa parte mismo kan Cebu and duman sa parte kan Davao. Ano po grabe si distroso, makahirak na maray. Iyo po talagang makahira. Kaya sana dahil na magtama yan sa tuyang lindol na yan dahil makahirak naman po ang mga residente, lalong-lalo na si mga apektadong area. Kaya magpangadji kita permi na sana dahil na yan magtama din sa tuyang lugar. Opo, okay. Kapatid, salamat. Maray na aga. Ibalik ko kibuyit kung igwa pang kaputan. Salamat tabi kapatid. Thank you kapatid. Salamat kapatid Janelle. Yetbo. Okay, salamat Kuya Jackie Villafuerte napigot man ang sa iyang grupo tabi kuya Boss Junel sa pagrumdum sa mga hobinis na pumurundo nga ni kamo sa pagturungki mayo talaga tama itong sinabi niya na mayo man talagang karahaya na madadara ini sa ila mararaot pang sa ila nga buhay hirap man kan mga aki na mawawala kasi nila sa prisuan kaya isipon na lang nila ang sa ilang mga aki diyan sa tulay na pigsaraduhan na nailinta na talagang grabe ang mga basura o inibagang drug paraphernalias na natipon kan mga autoridad kung kaya nagdesisyon na isara na yan kung dahil itong mga itong bagang agaro lauman ng manok ang ikinudal dyan para dahil na magpasyar dyan ang mga adiktos. Ito ko ta ng mga nagtatrabaho dyan sa tulay, pag may daisinda kaibanan na tao, persona, bako mang kaibanan sa sendang grupos na nagtatrabaho dyan, para liun. Oo, balik-balik na dyan. Mayo man na maano man nga di ka mo digdi. Maano ka mo digdi.
Ano? Kaya dapat matuhon man ninda, sigatuhon ninda. O maano ka na naman dyan. Bawal din na maglaog. Yan, kami nakakadamay ngantig kami. Nakakadamay ngantig kami maski mayo man kaming ginigibo. Kami lugod na dududahan. Nadududahan. Imbulto kami dyan. Ayaon kami, di siyempre, mayong iisipon ang mga autoridad kundi kabali. Sinda sa mga nagtutsurugi dyan. Kaya paliun ninda, paliun. Pag nagtumang-tumang, pokpokan ng martilyo. Dahil mo man, ikaman ni. Bueno, karagdagan tang report. Salamat kay Kap Jackie Villapuerte na Barangay Peña Francia, Suboyet Paderes. BBS Basta Bareta sigurado. Salamat tabi Yitbo sa imong heras na impormasyon asin man kay Barangay Captain kapatid Jackie Villapuerte na Barangay Peña Francia. Pangapudan ko lang digdi sa mga nagtatrabaho diyan sa tulay. Ano po? Dyan na, iauna kamo dyan. Kamu naman ang magbantay dyan. Kamu ang nag-i-register dyan sa parte mismo sa irarum ka na tulay. Kamu naman mismo ang magtrabaho. Magtarabang-tabang na kita, magmakulog na kita. Pag igwang naglaog dyan, sabihan nindo. Sabihan na maaranungan tig ka mo digdi. Daingan tig ka mo pwede digdi. Bawal digdi. Inipati ngantig dinududahan ka na mga autoridad na nagiging tatagan ka na mga paratsungki digdi sa irarum ka na tulay. Kami yaon digdi nakakadamay kami sa pagduda. So bawal po ngantig digdi paaraliun. Paaraliun na nababa pa lang dyan. Paaraliun na ka na mga trabador. Magtarabang-tabang kita. Tanganing masugpo iniyo pong araw kaning mga bisyo kaniyo pong mga hobbiness na ini. Kundi kaya mag-apod araniman lang hapod ka mo dyan sa party mismo kanda barangay official magpasyar sa barangay hall kanda barangay Peña Francia aranihon man lang pakasiko iyon na masiko lang kamo barangay hall na. Tanganing mapali yan na mga hobbiness na yan and makurukurta. Mapurupundo pag para chungki dyan po sa lugar na iyan. Tulay kaniyo pong magsaysay. Bako lang yan ining tulay sa magsaysay pati ito pong dyan sa may panganiban. Nagiging tatagan man yan kadtukan na mga pigsasabi niya itong mga aking lagalag. Itong mga siga na ralakaw-lakaw na mayo maninda importanteng gigibuna sa luwas. Matanga na rayaon dyan. Sa irarum ka na tulay. May mga pamilya man yan, may mga pupulian man yan na harong, kaya lang day naasikaso kaniyo po mga magurang digdi po sa laog ka na syudad ka na naga. Si mga magurang, maski ako nagngangalas kaya, si mga magurang, maski piraan na hatol, pirang bisis na pinagulitan, kana mga autoridad, kana city social welfare, iyo man giraray, pabaya man giraray ini yung mga magurang na ini. Kaya dapat siguro aninot na kakastigun digdi ining mga magurang na ini napabaya po sa sindang mga kaakian. Bueno, mga tugang partner, mayo pa pwedeng pakiapod giraray sa PhilPNP. Makuata si Detalles digdi po duwa kayaan na gadan. Ano talaga si tunay na pangyayari? Amay na amay pa kan pagkaaga kasubago igwana nina igwana po nina nagaandar na e-trike dyan po sa National Highway kan banwaan kanda pili partikular na dyan po sa Palestina pili Camarines Sur. Duwaan gada na mga tugang itong Roro data aram ko nali ito sa Manila kung kaskas ito pasiring po duman sa probinsya ka na Masbate ito pong Roro na kung sain iyo ang naka-aksidente iyo sinakabangga
dumampo sa partibismo kana nasambit ng iniyo po mga tugang na e-bike o e-trike e-trike dumampo sa partibismo kada banwaan kada pili ka marinisur dakulang kuyan ini aksidente na nangyari kasubago po mga tugang dyan po sa partibismo kada banwaan kada pili madali lang si Madam Garo itong babaeng permi kong naapodan nakukulitan na sa satuya permi kayong natatimingan partner alangan ba na aapodon pa igwanang nakasala na paabot nin na impormasyon data ko nun si mapaabot nin na impormasyon so inot-inot lang yan na mga tugang so nainot si Yetbu simpre nakalinya na pinag-apod ta na mga tugang so sunod-sunod ang mga aksidente po so mga nagdadaranin na e-trike so mga nagdadaranin na mga e-trike kung ano pa man na klase nin na bihikulo po ang e-trike kaya bawal kaya bagayan sa partibismo ka na national highway bawal po yan na mga tugang ang e-trike sa national highway po lalong-lalo na kung mag-uumagahon amay arabutan yan kan mga bus na hali sa Metro Manila pa dirigdi sa Bicol region arabutan niya na mga tugang an amay puon yan alas 12 ni na pagka matanga mag-uumagahon sagud nang amay ni na pagkaaga nagaaragi na ana mga bus iyo man itong mga aling Mindanao aling Bisaya na minapasiring digdi sa partibismo minaagi digdi sa tuya pasiring duman sa Metro Manila aramay po yan na nag-aaragi kaya dapat digdi si konigwamanin na mga araw kayo ng mga e-bike yaon sa gilid dumang ka sa igwa baga kita nin bike lane may bike lane dyan sa pili may bike lane dyan dumang ka mo mag-agi sa bike lane ta gilid na itong maray bako sa tahaw ta kung na sa tahaw kung minsan na mga tugang may mga ilaw man na tinampo ito mga national highway Marlic Highway may mga ilaw man kung minsan napupundir man yan napupundir man day tulos na bubugtakan kan mga LGUs ni na mga day tulos na riribayanin mga ilaw kung LGUs an maparibay kayan o an kasuriko day taaram ko ni isay an responsable kayan pero iyan day man pinapabayaan yan mga ilaw na iyan nagkataon lang garo na napunder day tulos na i-report sa partibismo ka na LGU o sa kooperatiba day tulos na ribayan igwa talaga nin mga lugar na mga madiklom mga tugang may mga madiklom na day mo tulos maririparo kung ana chuper rogado naman na mga tugang patapos inaabot-abot naman ni na turutong ka taan na biyahe baga halawig halawig na biyahe ali duman sa parte kan Metro Manila pasiring digdi sa satuyang lugar so bakong arayuan posibilidad na may mangyaring aksidente kaya dapat kung saradit na mga bihikulo arog kan mga e-trike arog ka na mga motorsiklo o mga nagbibisikleta, duman lang kamo sa gilid, day na kamo magpara tarahaw pa. Ani ba nga ning mga motorsiklo, igwa nga ko ning bistadong mga nagmumotor, permisa na duman sa gilid, abong magtahaw, pagkatapos permisa na nga maluyaan na sa indang pagpapadalagan. Iyan na mga responsabling mga driver. Araw kayo na daralagan ka na sa indang mga bihikulo o kana sa indang mga motorsiklo. Bueno, mantang pinag-aalata and partibismo kan pag-aapod, talat data apod doon na naman. At yan na, baka may mag-report na naman. Mainutan na naman si COP. Bueno, digdi kita sa mga bareta pangunya na mga tugang. Bareta sa lado national.
Man sa mga kababayan ta, ano po, digdi po baga, mga tugang, iniyo pong si Kiko Barsaga, saro ini yung kuyan ini, saro ini mga tugang na congressman, ano po, si Kiko Barsaga, tagaduman sa party mismo kan Cavite mga tugang. Iniyo kung minsan na iba man ana nanudan kaning congressman na ini. Ano? Iba man ana nanudan na sige kung ano-ano ang ginigibo, nagsisisyon, sige na Facebook, sige na vlog mga tugang, nagsisisyon sa laogan na mismo nga kongreso, o kung bako man nagsisisyon, bako man mga tugang sige ang kanta, ano, sige ang kanta, asin ang pinakauri nga ni nangangapuda na aklas. Iyo bagay nitong kontrobersyal, sinasabi ninda na kulang nga sa pansin na congressman. Hubin pa ini mga tugang, pero iba nanudan kani. Sa inka man nakahiling nagsisisyon, makanta ka. Sa inka man nakahiling na nagsisisyon ang kongreso, mabarablog ka. Ano? Daiman na binuto iniyo si Kiko Barsaga, daiman ni mga tugang pinagbuto tanganing mag-vlog dyan sa laog ka na kongreso, magparakanta, magmiyaw-miyaw-miyaw, ano, pinagbuto ni tangani mismo na mag-attender ni na session, maggibunin mga lay, ano, saka sayang ang sweldo na pinagkukuha ka ni sa gobyerno, sa kabankan banwaan, kung anda sa iya mismong trabaho dyan, magpara-vlog mga tugang. Kaya bagadigdi si Puno, ano, sabi ni Puno, ay daing ako magugusto na ariglaron na lang ini yung kasong ini na kinakasangkutan na nasambit ng persona. Dapat nga digdi madisiplina ini, ninuli nga ta ngani nga na malinig, mapakaray ang dalagan ka na kongreso. Iyo kaya niyang pinagsasabitan na sige kita ni na buto mga tugang, itong binubutuan ta, ano, mayo man nin kapasidad, asin de nag-aaram kan sa iyang trabaho sa laog mismo kan na kongreso. Ano, si Sayman ang mauugma sa iya na araw po kayo na nagibo, mayo manggarong mauugma, digdi po sa nasambit ng persona na araw po kayo anda sa iya mismo nga gigibo, imbis na magtrabaho duman sa kongreso, nagpapara blaga mga tugang. Ano, sige blaga. Kaso banggi, kasudma, nagkaigwanin press conference, iniyo po mga tugang si Congressman Ronaldo Puno and Antipulo, asin sinabi kani na mga tugang na may 29 ethics complaint laban po kay Barsaga mga tugang. Ano? So dapat lang siguro na mag-action digdi na kongreso. Ano po? Tabako ng magayon ang dalagan na atian na ana imahin na kana kongreso. Si Sayman ang magugusto kaya. Ano po? And maski sain, ano, bawal po mga tugang na magpara-vlog ka, bawal na magparakanta ka, kung nagkakaigwanin na sesyon sa barangay nga niya, daiyan ginigibo, ano, sa barangay mga tugang, ilingon mo, pag nagsisesyon dyan, dyan po, ang sesyon na sulimni, ano, ang nangyayaring deribatiyan na pwede ka magparataram, dyan makikidebati ka, kung ano ang issue na pinag-uurulayan, mapadapit sa agenda na pinagtatratar dyan po sa sesyon. Pero kung iba na, makarakanta ka dyan, ay mahayo talaga nining etiketa, mahayo nin respeto. And sa ingkama na kahiling na araw kayo na pag-uugali, ka na saro po mga tugang na honorably, congressman pa naman, ano, dahil nag-aaram ka na sa iyang trabaho. Kaya digdi sabi ni Puno,
dai siya makikipag-ariglo na digdi po asin na kinakaipuan lang na dapat digdi matawanin na penalidad iniyo po nga nasambit na nga persona. Sabi po yan ni Puno mga tugang. Ako nagtutubod na dapat lang talagang disiplinahon nini. Kung kinakaipuan ini yung mga tugang na aliun na bilang congressman ta nakakaraot po sa dalagan na kana kongreso ay gibuhon. Duman nga ni mga tugang ini pati bako lang sarong bisis ginibo. Bako lang sarong bisis ginibo kaniyo po ni Barsaga mga tugang, kundi nagkapirang bisis niya na po nga ginibo ana nasambit na nga bagay duman sa party kan kongreso. Sa iba nga ni nga mga nasyones mga tugang, kung may nangyari man sarong insidente involto mga legislador duman nahagad tulos din tawad and sa masunod na sesyon dai na ginigibo dai na inuutro pero iniyo pa uro-utro. So ano ang intention niya? Ano ang gusto niya nga sabiyon? Ratakan sa tuyang kongreso kung igwaman siyang gusto nga linawon na issue sa parte mismo kan kongreso, mga issue na nangyayari sa lado nasyonal, digdi po mga tugang i-open niya. I-open niya duman po sa parte mismo kan kongreso tanganing diyan mapag-urulayan. Bako na kung ano-ano ginigibo kani na mahayo man ning relasyon sa parte mismo kan ginigibong trabaho kan kongreso. So sayang lang pagbuto digdi and sayang lang mga tugang pagkakaigwa po sayang lang pagkakaigwa mga tugang sweldo digdi po sa congressman na ini. O isipon mo kasud mga tugang ini nagpararally ini nagpararally ini nag-iba ini duman sa rally sa sarong subdivision exclusive na subdivision kundi kita napapasala sa Paranaque mga tugang. Pagkatapos pagkaaga na late na late mga tugang pag laog sa sesyon. Ano ang sabi? Ano nga may naghapot sa iya? Ano nga na late ka? Nagparakawat ka nga kung computer? Laing ka nakahiling ka yan. Nagparakawat niya kuning computer. So nalit ining si Dasmariñas Representative Francisco Barsaga sa inot na pagdangog po kan sa iyang ethics complaint. Kanda sudma aldaw kan Lunes. Ano ang sabi? Ninhuli po nga na late ako, nagparakawat po nga kunin na computer. So tapos na po nga itong complaint sa sakuya kaya digdikan mag-abot siya tapos na talaga na late da siya na nagkapirang minuto sabi ni Barsaga. Alas 9 ni na aga itinalaan ng House Committee on Ethics and Privileges na pagdangog sa ethics complaint laban kay Barsaga. Isinampa kanda kongresista 29 kaso mga tugang sa panginginot po yan ni House Deputy Speaker kana Antipolo City Representative Ronnie Puno. Alas 9 mga tugang ito pong nasambit ng pagdangog uminabot ini alas 10:30 na pagkaaga asin digdi mga tugang nakaulay kanaputon kana mga miyembros kana media ang sabi kani very busy last night, I was just playing games on my computer. Busy da siya mga tugang sibot-sibot da siyang maray busy maray sa kakakawat po daning computer mas tinawan niya pa nin atensyon itong kakakawat nin computer pero sa totoo lang yaon ini duman sa saro pa nga rally. Sige ang rally mga tugang duman sa sarong exclusive na subdivision duman sa Paranaque. Kanda
iniyo pong si Barsaga duman sa Forbes Park para po sa anti-Marcos rally pero dai po nagaloy. Ito pong nasambit ng rally. Pira-pira man lang sinag-iba, sa Rasanggatos man lang mga tugang sinag-iba, sa rally. Pero yaon yan, nasambit ng persona. Patapos sinasabi na nauri da siya mga tugang ninuli po data sige siyang kawat, busy da siya sa kakakawat ng computer. Sing ka nakailing na arog po kaya na mga tugang anda sa tuya pong mambabata. Sing ka kaya nakailing na arog kaya na ugali ka na congressman. Kaya tama lang siguro na digdi po patawan siya ni na sanksyon and tama lang siguro mga tugang na darahon sampaaning kaso sa ethics committee tangani na digdi madisiplina. So sana pasalamat nga ni kita mga tugang na digdi sa satuyang lugar partikular na sa 2nd and 1st saka 5th district kana probinsya kana Camarines Sur mayo kita nin araw po kay na kongresista. Takon may araw kita kay na congressman ay nako siguro kita ang manginginot na mga ngapuda na disiplinahon ta nakakasupog iniyo po pati ining baritang ini bako lang mga Pilipino ang nag-aaram nababarita ini sa ibang mga nasyones kan na kinabanda mga tugang na ang congressman pala nga duman ang congressman pala duman pasaway na nagkakaigwa ngayon na sisyon sige sa nang kurukanta sige sa nang barablag pwede pala ngayon na mangyari duman sa Pilipinas na dapat so dapat ginagalang niya mga tugang ang kongreso tadyan sa kongreso yaon dyan ginigibo ang mga leyes and iniyo kung nag-aaram ini ining congressman ini kung nag-aaram ini kan mga rules sa laog mismo kan kongreso dai niya gigibuhon anasambit ng bagay apwera na lang kung talagang madunong matagas ana payo kaniyo po nga nasambit ng kongresista na si Barsaga. Sana na mga tugang nag-abot uri na pagkatapos ang rason tanong eta uri na tapos na itong sesyon tapos na si pagdangog sa kumpli niya o baka tinuyo baka tinuyo kani tapos na si pagdangog mga tugang si ginibo ano si sabi busy kaya nga ako sa pagkawat ni na computer tama daw yan magugusto ka daw kaya na mga tugang naarog po kayan ana rason kan tunto ay istay bakong tunto kan sarong tama daw yan ang rason kan sarong tultul na congressman kun tultul ang congressman ay pagmati ta digdi po sala an attitude salaan pagkanuod kaniyo po mga tugang ni Congressman Barsaga. Bueno, mga tugang sa saro pang mga impormasyon mayo na talaga day na sabi mapod. Mga tugang sa saro pang mga impormasyon na sa tuya pang tatawanin na atensyon. Iniyo po mga tugang, nagkaigwa po ni na survey. Nagkaigwa ni na survey and para po mga tugang dumanda sa mga kababayan ta asin digdi pinag-aapot dumanda sa survey dapat daw napasimbagon o manimbag ini yung sidigong sa nangyari po na kampanya kani kontra sa drug war lalong-lalo na kadakol po mga tugang anda binawian ni na buhay so nagkaigwanin na survey kadakla na mga tugang sa mga Pilipino nagpapabor po na dapat digdi pasimbagon manimbag iniyo po nga sidigong
lalong-lalo na duman sa kampanya kani kontra sa illegal na droga. Mga sinorvey o mga Pilipino na nagsabi kabanga kan mga Pinoy, kabanga kan mga Pinoy na nag-iedad 18 anyos pataas, gusto ninda mga tugang na pasimbagun, gusto nindang makulong si dating Presidente Rodrigo Digong Duterte sa mga ginadan kani sa mga nagkagaradan sa irarom kan na giyera kontra droga sa laog mismo kan sa iyang administrasyon. Ano po? Asin mga tugang sigun sa survey na ginibo kan Social Weather Station o ito po nga SWS para po naman sa mga strat-based group gikan ini pinagagibo ana survey mga tugang poon ka na September 24 sagkod ng September 30, 2025 na pinagpartisiparan duman sa survey nagpartisipar ang pighapot 1,500 na mga respondyente. Ano po? Sa nasabing survey, digdi po pinagapot pinagapot po mga respondent mga tugang. Gura no po kamo, gura no po nga kamo kukumporme, nagtutugot o dai, nagtutugot o kung dai nagtutugot mga tugang na dapat digdi managot si dating Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, mapadapit po sa mga pahayag may relasyon laban po sa illegal na droga kan panahon kan sa iyang administrasyon na mga tugang. Now duman sa survey sa 1,500 na mga jóvenes na pinaga-survey, nagluwas duman mga tugang sa survey na 50% duman. Mayoriya 50% an pabor na dapat panaguton, presohon si Duterte ng mga tugang. Uli po ka na kampanya. So, pabor na pabor ana mga Pilipino, lalong-lalo na mga jóvenes na dapat mapriso iniyo pong si Duterte, ninuli po ka na kampanya kani laban sa illegal drugs, nakadakol po ang nagkagaradan. Nasa 15% man andai nakapagdesisyon. 15% andai po nakapagdesisyon and 32% ang kontra na nagsasabi dahil dapat managot si Duterte. Dahil dapat mapreso. Sabi ka na strat-based group President Dindo Manheta mga tugang, pinapailing digdi sa survey na nagdadakol ang nagtutubod na kinakaipuan digdi panaguton, mapreso si Duterte, ninuli po ka na pag-abuso kaini sa iyang kapangyarihan bilang presidente kan siya po magpaluwas ning kampanya laban sa droga. Sabi sa survey, pinakadakol sa Visayas area, duman sa lugar ni Duterte sa Visayas area mga tugang, sa Davao, duman po sa parte kan Mindanao. Nagsasabi na dapat panaguton si Duterte sa mga ginadan kani panahon ka na war on drugs. Nasa 54% sa NCR, duman sa Manila, mga tugang sa National Capital Region, asin 53% sa balance duman sa Luzon o digdi sa Luzon. Kabali na kita digdi. 52% man nagsasabing dapat siyang panaguton, pasimbagon na mga tugang. Dapat na digdi mapriso ini yung si Duterte. Ining 52% ini mga tugang na naguuyo na dapat managot si Duterte asin mapriso mga tugang, iyan sa balwarte mismo ni Duterte duman sa Mindanao mga tugang. Asin 39% man kanasambit ng porsentahe
dapat siya nga panaguton. 48% nagsasabing daisinda tubod asin daisinda uyon na siya ana panaguton. So digdi mga tugang, mas dakul ana kumbinsido na mga Pilipino na dapat panaguton, mapreso si Duterte mga tugang. Huli ka na mga nagkagaradan sa panahon kan sa iyang kampanya kontra sa illegal drugs. Maging duman sa balwarte kani sa parte mismo kan Davao, ang mga taga Davao uyon na papanaguton. O sabi makusog si Duterte, sabi makusog si Duterte partner, mga taga Davao nga ni kontra, ang sabi kan mga taga Davao dapat presuhon, managot ini yung si Duterte, ninhuli kan mga nagkagaradan sa parte mismo kan sa iyang kampanya sa droga. Abagay may due process dahil pa man yan na basta-basta iniimbestigaran pa man partner. Nagkakaigwa pa ni na bista sa ICC mga tugang. Nagkakaigwa pa ni na bista and ang madesisyon kaya kung dapat na panaguton iyo na ICC. Pero mas gusto ninda na dapat ang desisyon ka na ICC pabor sa mga Pilipino asin dapat managot mga tugang sa mga krimen sa mga krimen na nangyari durante kan administrasyon kaniyo po ni Duterte. So kadakol po mga tugang and talagang daiuyon duman sa kampanya sa mga programa ni Duterte mga tugang, kadakol ande naguuyon. So mas dakol na mga lugar, mga banwaan, mga rural areas nagsasabing dapat siyang managot sa mga nasambit ng krimen. 52% digdi ang nagsasabi kaya na mga tugang. Yan sa lugar kan na urban poor area asin gusto siyang papanaguton sa iya pong mga kampanya laban po sa droga. 55% man ang pabor na managot si Duterte, nasa 62%. Sumunod ang mga edad na nag-aabot po sa parte mismo kan 45 anyos abot 54 anyos. So mga nag-iedad ning 55 anyos pataas mga tugang sagod ng mga senior citizen, ang sabi sa survey 62% kayan ang uyo na makulong si Duterte. Duman man sa edad na 45 sagod ng 54 anyos mga tugang, 45% ang nagsabing dapat managot si Duterte. Sa edad pong 35 abot ng 44 anyos, nagsasabing dapat man managot si Duterte 43% kayan. 43% kayan. Sa edad na 18 anyos mga tugang, sagod na nga 24 anyos, nagsasabi na dapat digdi managot si Duterte. 43% ang nagsasabi. So haros gabos na edad na pinaga-survey mga tugang, majority ka na mga Pilipino mga tugang uyon na pasimbagon managot si Duterte asin dapat na mapreso. So sabi ko nga ni, depende pa iyan. Depende pa iyan sa magiging desisyon kan ICC. So nasa kamot ninda, maski gusto kan mga Pilipino na mapreso ini, kung ang desisyon kan ICC mga tugang favorable kay Duterte, si Duterte day man girarian mapipreso takon favorable. Pero kung ang desisyon kan ICC favorable sa mga Pilipino, favorable sa gobyerno mga tugang, di posibleng preso ang kakaluwasan na kaniyo po ni Duterte. So madepende iyan, sabi ta na nga ni, madepende iyan sa bista kan kaso na sinampa kay Rodrigo Duterte mga tugang. Taan na bulangon niya, yaon na po duman sa ICC, sa International
criminal court mga tugang duman sa Netherlands bako man sa korte digdi po sa Pilipinas. Kung may kaya lang maayo man garong nagsampa digdi sa tuya sa Pilipinas dinirekta duman sa ICC kaya yaon duman nakakulong iniyo pong si Duterte sa Netherlands asin duman bibista sa iya mismong kaso. Pero kung hihilingon mo sa dalagan ka na trend, sa dalagan ka na survey, haros digdi po mga tugang mayo ni na nagkukumporme majority kan mga Pilipino mga tugang mayoriya gusto ninda makulong iniyo pong si Duterte. Mayoriya kun survey po sa tuyang babasihan. Sinasabi kan survey na mayoriya sa mga Pilipino gusto po na managot iniyo pong si Duterte duman sa mga subuot nangyari na panggagada na kan kampanya kontra sa illegal drugs. Kadakol kaya duman mga tugang binarawian ni na buhay kasagsagi ka na kampanya sa illegal drugs. Sa totoo lang, magayon man itong kampanya ni Duterte pagabot po sa illegal na droga napurupundo kadto si droga sa Pilipinas sa mga tugang. Napurupundo kaya lang kadakol man talaga sa totoo man kadakol man po mga tugang ang nagkagaradan. And sa pagtubod kan iba inosente duman si iba daan nagkagaradan. Sa pagtubod kan na mga pamilya kaniyo po nga mga biktima mga tugang. So iyan pinagtawanan tanin na atensyon nasambit ng bagay asin tratar tayo niyo pong nasambit ng survey na pinaggibo kana social weather station na nagsasabi mga tugang na kadaklan sa mga Pilipino gusto po na panaguton, gusto pong malaog sa karsil niyo pong si Duterte. Bueno, mga tugang inaabot na naman kita ni na oras ni na pamamaaram digdi po sa laog kan na programa mga tugang sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan na mga impormasyon yaon dyan sa luwas si Boyet Paderes and syempre nakaibanan niya itong mga tugang sa engineering department yaon dyan si Sir Pastor Serge Marmol, si Sir Stephen Pabis asin man Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang sa pangaran kan regular host kan programa samuya pong chairman kan kapisana ng mga broadcaster sa Pilipinas KBP Camarines Sur asin man station manager kan BBS FM Naga, station manager SMB Bota Kalya. Mga tugang salamat po. Ako po si Jonel Cuba, mabalos kan sa ino pong pagantabay sa programang Ciudadano. Ang Ciudadano.